holiness. 我们是拿是圣。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Митьян Канси. И мы люди святости. Nutenda moya msene. We are missional. И мы люди с миссией. Pathian Rian Atuan Mi Kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tinotenda kutumizira wamwe bano. Бид Назарин. Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс. We are Nazarene and we are connected. ။ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Бид ивнэгдэлтэй. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tinda kubatana ni wamwe bano. 우리는 모두 하나. Kami ay Nazareno at We are Nazarene. And we are Amen. Purihin ang Panginoon. The word of the Lord says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation." Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat and Merry Christmas! Okay, tingnan niyo po yung katabi ninyo na may galak sa ating puso. Merry Christmas po, kapatid! Amen. Lingon-lingon po tayo sa likod, kasi mamaya hindi nyo na po sila makakamusta o mababate. But praise God, alam nyo, napakasarap isipin at napakasarap sa pakiramdam na bago po tayo mag-celebrate together with our family, together with sa lubungan ang Noche Buena, na andito po tayo sama-sama, nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Hindi lang sa atin, sa buhay natin, kundi sa buong pamilya. Ano po, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa and His faithfulness endures forever. Amen po ba? Kaya sa gabi na ito, wag po nating hayaan ang kalungkutan o ano pa man na naramdaman natin. We always rejoice in the Lord, no? Rejoice tayo, pupurihin natin ang Panginoon sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi po kung lahat ay tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon. Let's prepare our hearts and our mind to worship the Lord in spirit and in truth. Amen! Sabihin nyo nga, Gloria! Gloria! Gloria sa kaitasan! David, let's go! Alam nyo na to. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo,
Come adore on bed. Christ the Lord, Christ the Lord. Sabay-sabay! Oh, yeah. In excelsis Deo. In excelsis Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Hallelujah. Amen. Rejoice! Masaya ba kayo? Sabihin nyo nga, rejoice! Emmanuel. Alam niyo ba yung Emmanuel? Hindi yung kapitbahay niyo. Alam niyo na yun, di ba? Ang Diyos ay... Sing. O come, Emmanuel, shall God to Israel, and mourns the lonely exiling, until the Son of God appears. We sing, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Sing, O come, the Lord of might, who to thy tribes on Sinai's high, in ancient times didst give the Lord, in cloud and majesty and all. Antipolo, magdiwang, rejoice! Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Hallelujah. Sumasa inyo ang Panginoon. Amen. O come thou rod of Jesse free, thine own from Satan's tyranny, from depths of hell thy people save, and give them victory o'er the grave. Let's sing. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, oh, rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel shall come to thee, O Israel. O come, adore, oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Minsan pa. Oh come, let us adore. Come, let adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Amen.
Amang banal, salamat po sa iyong kabutihan sa amin sa araw na ito. Tunay nga, Ama, na ikaw ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan sa gabing ito, Panginoon, dahil ang iyong kapangyarihan ay mananatili at ang iyong pag-ibig ay papadama mo para sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, ang iyong mga salita ay titimo ito sa aming mga puso't isipan. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na siyang binigay mo para sa amin. Na tunay nga, Ama, ay pinadama mo ang tunay na kaligtasan na para sa amin. Kaya, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa aming mga puso at isipan upang maramdaman namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Gamitin mo ang iyong tagapagsalita sa gabing ito. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, ikaw lang po ang karapat-dapat na papurihan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salita ng Panginoon, manatili tayo ng tayo. Ating buksan ng ating Biblia sa Juan 1:4-9 o John 1:4-9. Nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman at ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan. Naparito siya upang magpapatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumasampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siyang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw, dumating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Salamat sa salita ng Diyos. Pwede na po kayo umupo. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa gabi na ito? At gayon din naman, batiin natin yung katabi natin at sabihin natin, maligayang Pasko. Salamat dahil naririto ka ngayong gabi. Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang gabi na ito na ibinigay ng Panginoon habang ang karamihan ay abalang-abala sa paghahanda para sa Noche Buena, ay pinili natin na tayo ay naririto ngayong gabi upang salubungin ito bago tayo maghanda ng Noche Buena. Maaaring iba sa inyo ay nakahanda na at naghihintay na lamang ng oras, subalit pinili niyong naririto kayo ngayong gabi kasama ng inyong pamilya upang sama-sama nating salubungin ang Kapaskuhan sa pamagitan ng pagsamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Sa pagsisimula po natin ay tayo po ay magkaroon muna ng Bible Declaration at panatiliin po natin bukas yung ating mga Biblia at yung mga Bible apps po natin sa Juan 1:4-9. Doon po sa binasa kanina. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay. Sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapakipakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na paumuhay, upang tayo ay maging ganap at tanda sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay panumaglit na manalangin. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, dinadakila at pinasasalamatan aming Diyos at aming Ama. Salamat sa pag-ibig mo. Kung hindi dahil sa iyong habag at pag-ibig, kami po ay wala sa lugar na ito sa gabi na ito. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng buhay. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng maayos na kalusugan. Sa kabila ng lahat, Panginoon, Ikaw ay nananatiling tapat sa amin.
sa gabi na ito sa kapahayagan ng iyong salita. Dinadalangin po namin, Ama, na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang mga salita mo ay hindi lamang marinig ng aming mga tainga, kundi ito ay tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso. At inihiling din po namin ayon sa iyong biyaya na ang aming mga espiritual na mga mata at tainga ay mabuksan na sa gayon ikaw ay malaya na makapangusap sa amin. Dinadalangin po namin na maging katulad kami ni Propeta Samuel nung siya ay bata pa, nang siya ay tawagin mo, nang sabihin niya, magsalita kayo, Panginoon, nakikinig ang inyong lingkod. Panginoon, magsalita po kayo sa amin sapagkat kami ay handang makinig at handang sumunod sa anumang mga sasabihin mo sa amin sa gabi na ito. Dalangin po namin na tanganin namin ang mensahe mo, Panginoon, hindi lamang ngayong Kapaskuhan, kundi sa bawat sandali ng aming mga buhay. Tulungan mo po kami na lubusang maunawaan ang nais mong ipabatid sa amin. Gayon din ang iyong abang lingkod. Dalangin ko po na ako po ay itago mo sa iyong malabay na pakpak upang ang kaluwalhatian mo lamang ang siyang mahayag. At ilagak mo po sa aking bibig ang iyong mga salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Muli po ay advance na maligayang Pasko. Napakaganda po na makita ang bawat isa na naririto. Natutuwa po ako na pinili natin na naririto tayo ngayong gabi upang magsama-sama tayo na sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. At yung iba sa inyo ay siguro 50 plus years nang nagdiriwang ng Kapaskuhan. Yung iba naman ay 30 years, 20, 10 years. Ano ba pinakabata na naririto ngayong gabi? At habang tumatagal, yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, nagbabago, ano po? Nung bata tayo, ang iniisip lamang natin ay kung papaano tayo makakapamasko sa ating ninong at ninang. Ang iniisip natin kung mayroon bang bagong damit sa araw ng Pasko. Ang iniisip natin, ano ang regalo na aking matatanggap. Pero habang naglalaon, nagbabago iyon. Hindi na tayo nakatuon na lamang sa matatanggap natin, kundi habang tayo'y nagkakaedad, hindi na tayo nakatuon sa matatanggap. Ang tuon na natin, ano ang maibibigay ko? Tama po ba ako? Ang Pasko ay nagbabago habang tayo nagkakaedad. Ibig sabihin, nagmamature din ang ating kaisipan na hindi puro tanggap, kundi ano ang maibibigay ko. Ang mensahe ng Kapaskuhan ay hindi kung ano ang matatanggap, kundi kung ano ang maibibigay. Ang ating Diyos ang nagpasimula nito kung ano ang maibibigay niya sa atin upang tayo ay maibalik sa Kanya. Kaya nga, maaari kung kayo ay naririto ng mga nagdaan na mga pagkakataon, ay merong isang mensahe lamang na maririnig tayo, iyon ay ang salitang ilaw, liwanag. At paulit-ulit na naririnig natin sa mga mensahe tungkol sa Kapaskuhan ay yung mensahe ng liwanag. At kung hindi ako nagkakamali sa mga mensahe ng ngayong December o ng mga may kaugnayan sa Kapaskuhan, ay hindi nawawala na mabanggit ang liwanag na nagpakita sa mga pastol at ang liwanag na sinundan ng mga Magi o ng mga pantas. Sapagkat ang liwanag na iyon ay walang iba kundi si Jesus. Sa gabi pong ito, ang ating pag-uusapan, living in the light, pamumuhay sa liwanag, from Christ's light to our life. Mula sa liwanag ni Kristo patungo sa ating mga buhay.
Nabanggit na rin noong nakaraang mga gabi na bagamat tayo ay nabubuhay sa kaliwanagan, napakaliwanag ngayong Kapaskuhan, napakaraming ilaw, kahit saan ka pumunta ay napakaliwanag. Matutuwa ka sa mga bahay na mayroong mga Christmas light. Yung iba ay talagang pinuno ng ilaw ang kanilang mga bahay at wala kang makikitang kadiliman. Natutuwa ako tuwing dadaan ako dyan sa Sumulong Highway, dyan sa parte ng papuntang Sitio Angela, merong mga nagtitinda dyan ng parol na kumukuti-kutitap. At natutuwa ako dahil sa napakaganda ng mga parol, napakaliwanag, napakasarap na pagmasdan ang liwanag na iyon. Subalit sa kabila noon, sa aking habang ako'y nagre-reflect, tayo naman ay nasa sanlibutan na halos hindi na makita talaga to, na ang mga tao ay nasanay na mamuhay sa dilim. Ito po ang nakakalungkot na katotohanan. Nung magkasala si Eva at Adan, ang sabi ng Diyos, lalagyan natin ng harang ang puno ng buhay. Sapagkat ang mga tao ay nalalaman na nila kung ano ang tama at kung ano ang mali. Tayo pong mga tao, alam po natin kung ano ang tama at kung ano ang mga mali. Subalit sa lipunang ating ginagalawan, mas namamayani na po na ang mali ang nagiging tama at ang tama ay nagiging mali. Ang mga nakagawa ng pagkakamali, sila ang bida, at ang gumagawa ng mabuti, sila ang kontrabida. Ang mga gumagawa ng mali, sila ang malaya, at ang gumagawa ng matuwid, sila ang nakakulong. Sa lipunan na kung saan nakasanayan na ang kadiliman, dito po tayo ay kailangan. Pag sinabi nating darkness o kadiliman, hindi lang ito basta kawalan ng ilaw. Ang darkness ay nangangahulugan ng confusion, kalituhan. Ang darkness ay nangangahulugan ng pagkatakot o fear. Ang darkness ay nangangahulugan ng hopelessness. At makikita natin sa ating lipunan ngayon na marami po ang nawawalan ng pag-asa. At kamakailan lamang mayroong isang babae na nawala ng pag-asa, pumunta ng Baguio, at doon napili niyang wakasan ang kanyang buhay. Hopelessness. Brokenness. Maraming mga tao ngayon ang wasak. Sira ang relasyon. Broken dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang buhay. Nasira ang mga magagandang mga alaala, mga karanasan na hindi magaganda. At ang pinakamalaki dito ay yung paulit-ulit na sinasabi ng Biblia, nagiging dahilan ng kadiliman ang kasalanan. Marami po mga tao ngayon ang naghahanap ng kasagutan, ng liwanag sa kanilang buhay. Subalit, sila ay madaling sumuko at pinipili na lamang nilang manatili sa kadiliman. Subalit, kaya po tayo naririto. Kaya tayo nabubuhay pa. Tayo ang mga tao ng liwanag. Mamaya po, lubos nating mauunawaan ito. Sa gitna ng ganitong mundo, sa kalagayan natin ngayon, pinahayag ni Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ito po ang sinabi niya sa Juan 8:12.
Ito ay diniklara ni Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang susunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, bagkus siya ay magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sa gabi pong ito po ang ating magiging pagtutuunan. Jesus is the light who gives life, transforms life, and sustains life, and those who follow Him become living reflection of His hope, peace, joy, and love in the world. Bago po ako magpatuloy, noong mga nakaraang gabi ay sinindihan po natin ang mga kandila ng Adbento. Ang lahat ng mga kandila na nakikita nyo na sinindihan kanina bago magsimula ang ating selebrasyon sa gabi na ito, may mapapansin kayo, iba-iba ang mga kulay. Sapagkat ang lahat ng iyan ay tumutukoy kay Jesus. Kung sino siya? Si Jesus, ang Diyos ng pag-asa. Si Jesus, ang Diyos ng kapayapaan, yung kulay dilaw. Si Jesus, ang nagkakaloob ng kagalakan, yung kulay blue. At si Jesus, ang mapagmahal nating Panginoon, ang kulay red, na nagsisimbolo ng dugo niya. Hindi lamang ito isang magandang pahayag na binasa natin, kundi ito ay isang imbitasyon. Imbitasyon na tayo ay lumabas sa kadiliman at lumakad sa liwanag, sa tunay na buhay. Sabi ni Karl Barth, the light of Christ does not merely reveal reality, it recreates it. Ang liwanag daw po ni Kristo ay hindi lamang ipinapahayag ang liwanag, ang realidad ng liwanag, kundi ginagawa niya ito. Siya ang nagkakaloob. Siya mismo ang liwanag. Hindi lang na ipapahayag, kundi siya mismo ang nagbibigay ng liwanag. Kaya nga, hindi lang natin tinatanong sa gabi na ito kung sino si Jesus. Ang tanong din, sino na tayo dahil kay Jesus? Ano ang nagawa ng pagdating ni Jesus? Kung bakit tayo ay nagse-celebrate ng Kapaskuhan? September pa lamang, nagdiriwang na tayo. Nag-iisip na tayo kung ano ang iririgalo. Nag-iisip na tayo kung ano ang magandang disenyo o mga palamuti sa bahay. At tulad dito, meron tayong mga palamuti nilalagay. Sila Brother Bobet, saka si Churumel, ang mga may pakananan. Hindi lang inabot ng ilaw. Pero yan po ay pinag-iisipan ng gusto. Lahat tayo nag-iisip para doon. Dahil sa atin ay mahalaga ang pagdiriwang. Para lubos po nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa liwanag ngayong Kapaskuhan, kailangan muna nating makita kung sino si Jesus bilang liwanag at ano ang ginagawa ng kanyang liwanag sa ating mga buhay. May tatlong bagay na makikita tayo, no? Jesus as the light of the world. Sabihin nga natin, Jesus as the light of the world. Si Jesus ang liwanag o ilaw ng sanlibutan. John 8:12, ito ay ipinahayag niya. Sabi niya doon, I am the light of the world. Alam niyo ba na ang sabihin ni Jesus ito po ay nag-uugat pa. Simula nung likhain ng Diyos ang langit at lupa, at makikita po natin to sa Genesis. Ang kauna-unahang lumabas sa bibig ng Diyos sa creation ay hindi magkaroon ng langit at lupa.
kundi ang unang-unang lumabas sa kanyang bibig ay, let there be light. Magkaroon ng liwanag. Sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng kaguluhan ng mga panahon na iyon na wala pa ang lahat, ay sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag upang makita, upang mahayag kung ano ang kalagayan. At pagkatapos po nun, the rest is history ng creation. At hanggang ngayon, tayo ay nagtatamasa ng kagandahan ng creation na nilikha ng Panginoon. Mga kapatid, napakaganda po na ang ating Panginoon sinimula ng lahat sa pamagitan ng isang salita, let there be light. Ano nga ba ang naidudulot ni Jesus bilang ilaw ng sanlibutan? Una, He is the giver of light. Siya ang nagbibigay ng buhay. Nang sabihin niya na let there be light, ay nagkaroon ng buhay. Kapag sinabi ni Jesus na siya ang ilaw, He is claiming something na divine. Sa Bible, laging magkasama ang ilaw at buhay. Hindi mapaghihiwalay. Pag sinabing ilaw, may buhay. Kapag sinabing kadiliman o madilim, anong nasa isip? Kamatayan. And noon, ngayon na lang po nag-uso yung puti ang sinusuot pagka patay, di po ba? Noon po, pagka may birthday, ang sinusuot lagi, light na mga damit. Tama po ba ako? Naabutan ko po yun eh. Pagka may birthday, alam mo kung sino yung may birthday kasi ang suot niya kakaiba na puti, puting-puti. Pero pagka patay, ang suot ng mga tao ay itim. May mga belo pang itim, basta nakaitim lahat. At pagka buhay, makikita mo mga ngiti. Kikita mo masaya ang mga tao. Kapag lamay, anong nakikita natin? Noon. Ngayon, may video okay pa nga pagka may lamay. Noon po, pagka may patayin, wala kang gagawin. Kundi naandun ka lang, nakaupo, malungkot ka, kailangan nakikiramay ka ng kalungkutan. At sa mga Chinese at sa Hebreo, alam niyo po ba, sila ay nagre-renta pa ng mga crying ladies. May taga-iyak. May mga umiiyak pa para lamang maging malungkot talaga ang kamatayan. So, hindi po mapaghihiwalay ang liwanag, ang ilaw, at ang buhay. Lagi po itong magkasama. Sinulat ni John sa John 1:4, nabasa po kami kanina, In Him was life, and that life was the light of all mankind. Mga minamahal, marami po mga tao ngayon ang buhay, humihinga. Pero sila, ang katotohanan ay patay. Pag sinabi po natin na gano'n, ang nasa isip natin, buhay na patay, anong nasa isip natin? Zombie. Buhay nga, humihinga, pero patay. Bakit po? Sila ay umiiral, pero sila ay empty. Puno ng emptiness. Sila ay abala, very busy, pero sila ay naliligaw. They are lost. Nauubos na yung oras nila sa napakaraming pinagkakaabalahan, pero walang nangyayari. Naliligaw sila. Bakit sila ay naliligaw pa rin? Malungkot pa rin sa kabila ng lahat. Alam nyo ang katotohanan, Jesus does not just help us to survive. He give us real life. Tunay na buhay ang ibinibigay ni Jesus sa atin. A life connected to God. Si Jesus ang daan para maisaayos ang sira nating relasyon sa Diyos.
Siya ang nagpagaling sa atin sa ating mga kasalanan. By His wounds, we are healed from sin. At binigyan niya ng bagong layunin at kahulugan ang ating buhay. Simple lamang po. Kung walang buhay, walang liwanag. Kung pag-uusapan po natin to spiritually, kahit humihinga ang tao, kung wala si Kristo sa kanyang buhay, patay pa rin siya spiritually. Kaya nga nang kausapin ni Jesus si Nicodemo, isang lalaki na napakahusay sa relihiyong Hudyo, isang guro, kilalang Hudyo na guro. Sabi niya, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, ikaw ay hindi mabubuhay. You must be born again. Hindi po religion ang born again. It is experience. Kapanganakan kay Kristo. Kaya nga sinulat ni Pablo, you were dead in your transgression and sin. Pero sa pagkakataon na si Jesus ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ang dilim sa puso natin ay mawawala at magsisimula ang buhay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Jesus sa John 10:10. Balik po tayo. Nasaan na yun? I have come that they may have life and have it to the full. Bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Dati po nagiging biro ko. Bibigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasyang-kasya. Pero hindi po yun ang binibigay ng Panginoon. Buhay na ganap at kasiya-siya. Sa English po, abundantly. A life full of blessing and favor from the Lord. Amen? Nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Nabubuhay tayo sa biyaya. Yung iba sa inyo, sobra-sobra na biyaya ngayong Kapaskuhan eh. Sino nakarami na po ng regalo dito? Sinong nakarami ng naibigay na regalo? Di ba? Napakarami na. Magkano daw po ang budget para sa Noche Buena? 500? Kasya ba yun? Sino nagsasabing kasya yun? Ngayon po ang tanong na, di ba ang tanong, anong maaabot ng 20 mo? Ngayon ang tanong, anong maaabot ng 500 mo sa Noche Buena? Parang wala. Parang wala nang maaabot. Pero alam niyo po, ang ating Panginoon, sobra-sobra kung magbigay. Balikan po natin ang buong isang taon. Nagkulang ba ang Diyos sa iyo? Sino magsasabi na nagkulang ang Diyos sa akin nitong nagdaan na 2025? Taas ang kamay. Yung nagsasabi na sobra-sobra ang binigay ng Diyos sa akin ngayong 2025, palakpakan ng Panginoon. Amen. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pagiging mabait. Ang pagiging Kristiyano ay pagiging buhay kay Kristo. Ang liwanag ni Kristo ang bumuhay sa atin mula sa kamatayang espiritual. Nung tayo ay makasalanan pa, patungo tayo sa walang hanggang kapahamakan. Subalit nang si Jesus ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ngayon ay patungo na sa walang hanggang buhay kasama niya. Alam nyo, hindi lamang giver of life si Jesus. Pangalawa, He is the transformer of life. Hindi lang nagbibigay ng buhay ang ilaw, binabago rin ito ang ating buhay.
Hindi lamang tayo nagkaroon ng buhay, tayo rin ay nababago. Sinulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 8, ganito po, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord." Napakaganda po nun. Kung babasahin po natin, iintindihin ang gusto, ay hindi po basta-basta lamang ang pagkakasulat ni Pablo dito. Pansinin po natin, hindi sinabi ni Paul na you were in darkness nung wala pa tayo kay Kristo. Ang sabi doon, you were darkness. Malaki po pagkakaiba nun. Yung una po, you were in darkness, nangangulugan, ikaw ay nasa kadiliman lamang. Pero ang sinasabi ni Pablo dito, you were darkness. Ikaw ang kadiliman. Kapag namumuhay sa kasalanan, ikaw ang kadiliman ng mundong ito. Tignan mo ang katabi mo. Siya ba ay liwanag o kadiliman ng mundong ito? Hindi po kulay ang sinasabi ko. Naalala ko po, tuwing napapag-usapan ng darkness, meron pong isang estudyante na nag-aral sa PNC. Siya po ay nagpapastor ngayon sa Isla Verde, si Pastor Jeff. Siya po ay binansagan ko, tall, dark, and darkness. Dahil sa kulay niya na sobrang itim. Alam niyo po, sabi ni Pablo, if we are living in sin, we are darkness of this world. Hindi ikaw ay nasa kadiliman, kundi ikaw ang kadiliman. Mabigat po yung pagkakasabi ni Paul dito. Binalikan ko po yung original na pagkakasulat at totoo po na iyon. Dati po, ang tingin ko po dito, tayo lang ay nasa kadiliman. Subalit ng pag-aralan ko po muli ito, habang pinag-aaralan ko po at ginagawa ang sermon na ito, nagulat po ako sa katotohanan na kapag tayo pala ay wala kay Kristo, tayo ang kadiliman ng sanlibutan. Kaya pala nasabi ni Jesus, hindi maaakay ng bulag ang kapwa bulag. Sila ay kapwa mahuhulog saan? Sa hukay. Mga kapatid, umiwas kayo sa darkness. Talikuran nyo ang mga darkness. Kaya, tignan mo yung mga katabi mo. Yan ang liwanag. Yan ang samahan mo. Hindi dahil nagkokoji yan. Kundi dahil sila ang literal na liwanag. Sapagkat si Kristo ay nasa inyo, nasa ating lahat. Amen! Yun po ang napakaganda dito. Pero ngayon, sa binasa po natin, may radical change. Kapag pumasok ang ilaw sa isang kwarto, isipin po natin ito, sa isang madilim na kwarto, madilim, walang ilaw, wala tayong makikita. Pag pumasok ang liwanag, ang ilaw sa kwarto, hindi nakikiusap ang dilim na aalis siya. Tama? Pag pinatay natin ang ilaw lahat dito at bigla natin bubuksan, hindi sasabihin ng kadiliman, pwede ba akong lumabas? Hindi po. Automatic na nawawala ang kadiliman. Automatic. Sa pagkilala natin at pakikipag-isa kay Kristo, nawawala ang kadiliman sa atin. Hindi na tayo ang kadiliman, tayo ay nagiging liwanag. Nagiging banal tayo sa paningin ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Kaya nga, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Nawala na ang luma. Alam niyo po yung mawawala bigla. At may bago na. Alam niyo po yung pagkakasalin, meron po akong nakita na isang pagkakasalin po. Ganito po yung pagkakasulat, If anyone in Christ, the old is gone, the new creation has come.
Yun po yung pagkakasalin. Napakaganda ng pagkakasalin. Ano po? The old has gone. Ibig sabihin, namatay na, nabura na, and the new has come. Sino po dito ang nakaabot sa gumagamit ng liquid paper? Taas ang kamay, nakaabot ng gumagamit ng liquid paper. Ayaw nyo umamin, ha? Ang liquid paper, pag tinakpan po natin, yung nagkakamali tayo, nabubura yung nasa likod. Pero pagka inano natin, anong mangyayari sa papel pagka yung kinutkot natin? Anong mangyayari sa papel? Masisira yung papel. Kaya huwag mo nang balikan yung binura mo. Sa liquid paper, ganun po. Alam nyo, sa ating Panginoon, hindi lang tinatabunan yung kasalanan. Nabubura ang lahat. Dahil kay Kristo. We are a new creation. Sabihin mo sa katabi mo, you are a new creation. Mag-ingat po tayo. May mga lumalabas po ng mga katuruan na kapag ikaw ay na-transform na kay Kristo, ang iniisip nila ay ikaw ay magiging perpekto na sa lahat dahil ikaw ay banal na, magiging banal ka na, hindi ka na pwedeng magkamali. Pero hindi po iyon. Ang tinuturo po sa atin na kung tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, kailangan tayo mabautismuhan ng banal na Espiritu at kailangan na araw-araw ay lumakad tayo. Magpatuloy tayo sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng transformation ay eto po. May bagong direksyon na ang iyong buhay. Nagkakaroon ng bagong direksyon ang iyong buhay. Binabago ng liwanag ni Kristo ang desire natin. Binabago ng liwanag ni Kristo ang values natin. Binabago ni Kristo kung sino tayo. Nung kayo po ay sino po mga may asawa dito, taas kamay. Ayun. Nung kayo po ba ay nag-asawa, ay may nagbago o walang nagbago? Sagot po yung mga may asawa, nagbago ba o hindi nagbago? Nagbago. Nagbago tayo ng direksyon. Nagbago tayo ng kaisipan. Nagbago tayo ng focus. Kung dati puro sarili natin, ang iniisip na natin ngayon ay yung asawa natin. Iniisip na natin ngayon paano tayo magiging mabuting asawa, mabuting ama, mabuting ina. Yun ang iniisip na natin. Nagbago na kung dati puro sarili natin na pinambibili natin ng kung ano-ano, nagbabago. Pag tayo ay mayroon ng pamilya. Sa pananampalataya, ganun din po. Nagbabago. Ang focus na natin, paano natin mabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Binabago ng liwanag ni Kristo. Uulitin ko po, ang mga desire natin, ang mga pinapahalagahan natin, at maging kung sino tayo. Hindi lang sinisimulan at binabago ni Jesus ang buhay. Siya rin ang patuloy na nag-aalaga at gumagabay sa atin. At yun po yung pangatlo, sustainer of life. Hindi lamang po siya giver of life, hindi lamang siya transformer of life, siya rin po ay sustainer of life. Sinusustain niya tayo. Ang ilaw ay hindi para sa simula lamang. Pero marami pong mga tao, matatawag ko na intro boys. Magaling sa simula, pero hindi natatapos. Tignan mo ang katabi mo, tanungin mo, intro boys ka ba? Ang tawag po sa ating mga Pilipino ay ningas ugon. Ang dami mo nang sinimulan, wala kang natapos. Mga kapatid. A sustainer of life. Pinapahalaga ng Panginoon ang bawat sandali ng buhay mo. At may ibinigay siya sa atin kung papaano tayo masusustain. Ito ay ang kanyang salita. Sabi ng sumulat ng awit,
sa awit 119:105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa pamagitan ng kanyang liwanag, ginagabayan tayo ni Jesus. Kapag nalilito tayo, kapag tayo'y napapagod na, kapag tayo ay humaharap sa walang katiyakan at hindi maliwanag sa atin ang mga hinaharap natin at hindi natin alam ang susunod na hakbang natin, naririyan ang Panginoon para tayo ay tulungan, para isustain tayo. May katanungan pa po akong isa sa inyo. Sinabi rin ng umawit ng sumulat ng Psalm na wala siyang nakita na mga sumampalataya sa Diyos na pinabayaan niya. Ang katanungan ko po, sa tagal ng buhay ninyo, naranasan nyo na bang pinabayaan kayo ng Diyos? Ang mga nagsasabi na hindi ko naranasan na pinabayaan ako ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. Amen. Alam nyo, ang sabi po ng salita ng Diyos, if we walk in the light as He is in the light, the blood of Jesus purifies us from all sin. Ano po ang sinasabi niya sa atin? Lumakad po tayo sa liwanag. At siya ang patuloy na maglilinis sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Ang ibig sabihin nito, ang pamumuhay Kristiyano ay hindi sinusuportahan ng lakas ng loob lamang. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa patuloy na pamumuhay sa presensya ng liwanag ng Diyos. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Magkaroon po tayo ng reflection. Ang reflection po natin ngayon, anong bahagi ng buhay ko ang nananatili pa rin sa anino ng kadiliman na kailangan kong isuko at talikuran upang pagliniwanagin ang ilaw ni Kristo. May mga bahagi pa ba ng ating buhay na nasa anino ng kadiliman na kailangan nating isuko at talikuran upang magliwanag sa atin si Kristo? Nakita po natin na ang ilaw ng sanlibutan na si Jesus, siya ang giver of life. Siya ang transformer of life. At siya rin ang sustainer of life. Pero, hindi dito nagtatapos. Hindi lang sinabi ni Jesus na, I am the light of the world. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa mga tao na nakikinig sa kanya, you are the light of the world. Followers of Jesus as the light of the world. You are the light of the world. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Parang ang sama ng tingin ng iba nung sabihin na ikaw ang ilaw ng sanlibutan. Parang iba ibig nyo sabihin na. Alam nyo, hindi lang sinabi ni Jesus na I am the light of the world. Hindi sinabi ni Jesus na you are like the light of the world. Ngunit sinabi niya, direct statement, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi rin sinabi ni Jesus na subukan ninyong maging ilaw ng sanlibutan. Ang sabi niya, kayo ay ang ilaw ng sanlibutan. Kapag si Kristo ay nasa atin, automatic na tayo ay nagiging ilaw ng sanlibutan. May tatlong bagay na nakapaloob dito. Bago po tayo maging salamin ng ilaw, kailangan muna natin itong tanggapin. Una,
receive the light. Tanggapin natin ang ilaw. Pinakilala na ni Jesus kung sino siya. Ngayon, tayo naman, ano ang magiging tugon natin? Binibigay na ni Jesus ang katugunan sa atin. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Una, sabi dito, receive the light. Receiving the light. Sinulat ni John sa John 1:12, to all who did receive Him, He gave the right to become children of God. Tayo daw ay mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap sa liwanag ay nangangahulugan ng pagsusuko ng sarili. Hinahayaan nating liwanagan ni Kristo pati ang mga bahagi ng ating puso na ayaw nating pagalaw sa Kanya. Yung mga bahagi ng ating buhay na sinasabi natin, noli me tangere. At ayun, may tumunog na. Noli me tangere. Ano po ba yung English na noli me tangere? Touch me not. Sa Tagalog, di masalang. Huwag mo kong galawin. Huwag mo kong hipuin. Huwag mo kung sa panahon ngayon, walang basagan ng trip. Di ba? Yun naman po yun eh. Mga kapatid, yun po ang napakahalaga. Katulad ng sinabi ni Pablo o sinulat ni Pablo sa 2 Korinto 4:6, sabi niya, God has shown in our hearts to give the light of the knowledge of God's glory. Ang kinakailangan lamang natin ay tanggapin. Ibinibigay ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa atin. Pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang mga bagay na nais niyang gawin sa atin. Ang kailangan lamang natin is to receive the light. Tanggapin ang liwanag. Tanggapin mo si Jesus. Pagariin mo si Jesus sa iyong buhay. Siya ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. At sa pagkakataong buksan mo ito, siya ay papasok at mananahan sa iyo. Ang pagtanggap sa ilaw ay simula pa lamang. Mayroon pa pong pangalawa. Hindi po natatapos sa pagtanggap. Ang pangalawa ay walking in the light. Parang kanta yan ah. Di ba? Yung mga nakakaalam. Alam nyo na po yun. Pwede kayong mag-LSS. Walking in the light. Ang ilaw, si Jesus, ay hindi lang natin tinititigan, hindi lang natin tinitignan, kundi sinusundan natin ito. Sa unang Kapaskuhan, ito ang nakita natin. Ginawa ng mga pastol na makita ang liwanag ng mga anghel at nang sabihin na pumunta sila doon sa Bethlehem, doon kung saan si Jesus ay ipinanganak. Sila ay kaagad na tumalima. Hindi lang nila pinakinggan ang sinasabi ng mga anghel na nagliliwanag. Ang mga magi, hindi lamang nang makita nila ang tala, eagle's star, ay tinignan lang nila, pinuntahan nila. Naglakbay sila ng mahigit 2 taon. From Tarshish and Sheba. Kung kayo ay naririto nung unang gabi, nabanggit po iyon. Hindi po galing sa Espanya, galing sa Tarshish. 2 taon na paglalakbay. Kaya dumating sila 2 taon na si Jesus. Mga kapatid, ito ay nangangahulugan na ang paglakad sa liwanag ay araw-araw na pagsunod. Araw-araw ng pamumuhay na naaayon sa nais ng Diyos sa atin para sa ikabubuti natin. Bago po magpatuloy, nais ko lang sabihin na itong paalala na ito. The more na sinusunod natin ang sarili natin, the more tayong napapahamak. Pag sinusunod natin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin, na naandito sa Biblia,
the more na mararanasan natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon. Amen. Sinulat ni Juan pa rin sa 1 John 1:7, but if we walk in the light, kung tayo daw ay lumalakad sa liwanag, we have fellowship with one another. Bigyan po natin ng kaukulang pagpapahalaga ang talata na iyan. Pag sinabi pong if we walk in the light, sino pong tinutukoy? Si Jesus. If we walk in the light, kung tayo ay lumalakad kay Kristo, kung tayo ay sumusunod kay Kristo, meron po yang epekto. Ang epekto po, we have fellowship with one another. Mga kapatid, mga minamahal na mga tagasunod ni Jesus, magkakaroon lamang po tayo ng fellowship with one another, magiging totoo lamang po ang koinonia o fellowship natin sa isa't isa if we are walking in the light. Kung hindi po tayo lumalakad sa liwanag, ang fellowship po, hindi po tayo maaaring makipag-fellowship. Pwede po tayo makisama pero hindi totoo. Huwad na pakikisama. Huwad na pakikipag-fellowship iyon. Hindi totoo. Niloloko mo lamang ang Diyos at niloloko mo lamang ang sarili mo. Kaya hindi mo mapapahalagahan, ang tingin mo lamang sa mga mananampalataya na makakasama mo for eternity ay isa lamang sa mga pagpipilian kong grupo na masasamahan ko. Pero hindi siya ang pinakamahalaga sa iyo. There is no fellowship. Sabi ni Jesus, if you follow me and love one another, doon makikita ng mga tao that you are indeed my disciples. Ang liwanag ni Kristo ang humuhubog sa paraan ng pamumuhay natin. Hindi ang ating lakas. Kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magdesisyon, at kung paano natin naharapin ang mga pagsubok. At kapag tayo ay namumuhay sa liwanag, mayroon po itong natural na resulta. Meron pong cause and effect. Nabanggit ko na po noon, isa sa mga paborito kong subject noong high school po ako ay physics. Ang pinaka-paborito ko po sa physics ay law of inertia. Hindi ko pa po nalilimutan hanggang ngayon kung ano yung activity namin sa physics. Hindi ko alam kung natatandaan pa ni Brother Jovel. Mag-classmate kami niya nung 4th year eh. Yung law of inertia ay law of cause and effect. Pagka nagano ka ng friction, may epekto. Tama ba ako? Tama ba ako sa sinasabi ko? Baka mali na ako ah. Tinuro ko pa yan nun eh. But makikita po natin ganun po may epekto. Ano po kaya ang epekto? If we are walking in the light, sharing the light. Pagka lumalakad po tayo, pag tinanggap natin ang liwanag, pag lumalakad tayo sa liwanag, naihahayag ang liwanag. Natural na po. Hindi na natin kinakailangan pang magpa-effort pa. Sinabi ni Jesus, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Hindi tayo ang source ng ilaw. Tagapagdala lamang tayo ng ilaw. We have, sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 4:7, we have these treasures in jars of clay. Tayo ay parang sisidlan na nakapaloob sa atin ang mga kayamanan. Ang kayamanan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kapag tayo ay tinanggap natin ang liwanag, lumalakad tayo sa liwanag, ang liwanag ni Kristo ay mag-uumapaw sa atin
bilang pag-asa para sa mga taong walang pag-asa, bilang kapayapaan sa mga taong nababalisa, bilang kagalakan sa mga taong nalulungkot at napapagod, at bilang pag-ibig sa mga taong wasak ang puso. Mga kapatid, sino po sa mga taong nakapaligid sa iyo ang patuloy na lumalakad sa kadiliman? Masaya ka ba na lumalakad sila sa kadiliman? Ang Panginoon Jesus ay tinatawag tayo na magliwanag. At siya ang gagawa ng kaparaanan upang sa pamamagitan natin ay matagpuan nila at maranasan nila ang liwanag. Walang iba kundi si Jesus, the giver of life, the transformer of life. And ano po yung huli? Sustainer of life. Kapag ang liwanag ni Kristo ay pinuspos tayo, ito ay mag-o-overflow sa ating mga buhay. May kapangyarihan na dadaloy sa atin. It transform us. At tayo ay magkakaroon ng impact. Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa bawat isa sa atin, maging sa komunidad na kinabibilangan natin. Mga kapatid, si Jesus ang ilaw na nagbibigay buhay, nagbabago ng buhay, at nagpapanatili ng buhay. At tayong mga sumusunod sa Kanya ay tinawag na maging daluyan ng liwanag na iyon. Tanungin natin ang mga sarili natin. Namumuhay ba ako ng sapat para ako ay mapalapit kay Kristo? Para siya ay magliwanag sa aking buhay? Pinipili ko bang sumunod sa Kanya kahit mahirap? O okay na ako sa komportabling pamumuhay? Yung chillax lang. Nagliliwanag ba ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo na umiiral sa akin? Mga kapatid, ang panawagan sa atin ng Panginoon ayon sa Biblia ay makikita natin sa Isaias Kapitulo 61. Ang sabi ni Yahweh, "Arise, shine, for the light has come." Sa atin po, kapanahunan, this is prophetic word. Pero sa ating panahon, naranasan na natin, eto na po, "Arise, shine, for you have the light of the world, and you are the light of the world." Amen! Hindi lang paparating ang liwanag, nasa sa atin na ang liwanag. Bilang community of faith, hindi tayo tinawag para magreklamo sa dilim, tinawag tayo para magbigay liwanag. We are the light of the world. Ang pamilya natin, ang barangay natin, ang lungsod o bayang kinabibilangan natin, ay hindi lang kailangan ng mga activities. Kailangan nila ay ang mga taong nagliliwanag si Kristo. Bilang komunidad ng mananampalataya, tayo ba ay nagdudulot ng pag-asa kapag tayo ay nakakadaupang palad natin o nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin? Nagdudulot ba tayo ng kapayapaan kapag nakakahalubilo natin ang mga tao? Nagdudulot ba tayo ng kagalakan sa panahon na tayo ay nakikipagkapatiran o dumadalo ng mga social gatherings?
Nagdudulot ba tayo ng pag-ibig sa panahon ng paglilingkod at pagsisilbi sa iba? Kaya naman binigyan diin ni Jesus nang sabihin niya, "You are a city set on a hill." Hindi natin maitatago ang ating mga sarili bilang mga mananalig. Sa pagtatapos po natin, basahin po natin ito. Sabay-sabay po natin basahin. Begin. Let us live in the light, walk in the light, and shine the light until the world sees Jesus. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Bilang sa ating paghayo, tayo ay nakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang bilang mga taong naliwanagan, kundi mga taong nagbibigay ng liwanag. Ibahagi natin ang liwanag, ang ilaw na nasa sa atin. Hindi lang tayo tumatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, kundi sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos. Naalala niyo yung simula na katanungan kanina at yung binahagi ko sa inyo kanina? Nung tayo ay bata pa, anong ginagawa natin pag Christmas? Tumatanggap lang tayo. At nung tayo ay matatanda na, hindi na tayo basta lamang tumatanggap, tayo ay nagbibigay na rin. Mas marami pa yung pagbibigay kaysa tinatanggap. It is blessed to give than to receive. Ang ating Panginoon, ang pangunahing halimbawa nito, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Mga kapatid, nakikita po natin sa ating harapan ang mga kandila ng Adbento na nangangahulugan ng pag-iintay ng pagdating ng Mesyas o ng tagapagligtas na si Jesus. Sa gabing ito, ng banal na pag-iintay, ating nasaksihan ang unti-unting pagliwanag ng apoy ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan at ng pag-ibig. Ang mga liwanag na ito ay hindi magkakahiwalay. Bawat isa ay tumutukoy sa iisang katotohanan. Si Jesu Kristo ang pinagmumulan ng lahat. Ang ating pag-asa ay may mukha, si Kristo. Ang ating kapayapaan ay may pangalan, si Kristo. Ang ating kagalakan ay may buhay, si Kristo. At ang ating pag-ibig ay may sakripisyo, si Kristo. Ngayong gabi, meron pa pong hindi nasisindihan na kandila, ang gitnang kandila ng Adbento. Ang tawag po dyan ay kandila ni Kristo na sumasagisag kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Sabi po sa banal na kasulatan, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita na ng dakilang liwanag. At ulitin ko po ang kapahayagan ni Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataon pong ito, ay sisindihan na po natin ang kandila ni Kristo sa mga kandila ng Adbento. Sa pagsilang ni Kristo,
ang kadiliman ay hindi na nananaig. Sa kanyang pagdating, ang takot ay napapalitan ng pag-asa. Sa kanyang presensya, ang kaguluhan ay napapalitan ng kapayapaan. Sa kanyang buhay at krus, ang lungkot ay napapalitan ng kagalakan at ang pagkakasala ay tinubos ng kanyang pag-ibig. Ang liwanag na ito ay hindi lamang para ating pagmasdan. Ito ay liwanag na ating tatanggapin, susundin at ating ipamumuhay. Sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mga kapatid, ang liwanag ni Kristo ay hindi nagtatapos sa kandilang ito. Ito ay lumalaganap sa kanyang bayan. Pakinggan natin mismo ang sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa gayon ding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ngayon, mula sa liwanag ni Kristo, ay sisindihan po natin ang ating mga kandila. Hindi bilang hiwalay na apoy, kundi bilang isang bayan ng Diyos na pinagliliwanag ang ating iisang Panginoon. Ang liwanag na nagbubuhat kay Kristo, ang siya ring nagliliwanag sa atin. Hinihiling ko po na patayin ang mga ilaw para po sa ating candlelight. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang gagawin po natin, yung mga nasa gilid na mga kapatiran, kayo po ang unang lalabas. At isa-isa po, yung nasa gitna, ay ipapasa nyo naman. Si Ate Ani, ipapasa dyan sa likod niya. Si Ate Remy, ipapasa sa likod. Ipapasa mo dun sa likod mo. At hanggang makarating doon. At pagka napasa na po sa likod, ay ipapasa nyo naman sa tabi ninyo yung ilaw. Okay po? Magsisimula muna yung mga nasa tabi, ipapasa nyo nasa unahan hanggang makarating sa likod at ipapasa naman sa gilid. Ulitin ko po, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Habang pinapasa po sa likod, manalangin po tayo. Gawin po natin panalangin ang pagtanggap natin ng liwanag. Habang ang liwanag ay naipapasa mula sa isa patungo sa iba, ay ating ipahayag. Ang liwanag ni Kristo ay ibinabahagi, hindi inuubos. Ang liwanag ni Kristo ay pinapalaganap, hindi tinatago. Ang liwanag ni Kristo ay nabubuhay sa kanyang bayan. Nawa sa ating mga tahanan, sa ating trabaho, sa ating paaralan, sa ating komunidad, sa ating mga gawain, sa ating lungsod, at maging sa ating bansa, ang liwanag ni Kristo ay makita sa pamagitan ng ating pamumuhay.
covenant sa ating Panginoon sa pagsalubong natin sa Kapaskuhan na ito. Kung may mga bagay na nakita natin sa ating sarili na mga tayo ay nagkulang sa Panginoon, ito ang pagkakataon para tayo ay lumapit sa Kanya ng taimtim, manalangin. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap ngayon. Habang tinititigan mo ang ilaw na yan, maaari kang pumikit, maaari naman natitigan mo lamang ang ilaw na nasa iyong harapan at ikaw ay manalangin. Tayo ay magkaroon ng prayer of recommitment sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Kung mayroong mga kasalanan na nais mong isuko sa Panginoon, ito rin po ang pagkakataon na iyon. Kung nais mo nakilalanin si Jesus bilang ilaw ng iyong buhay, bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ito rin ang pagkakataon na ito. Tayo po ay magsama-sama sa panalangin habang tumutugtog ang ating praise team. Panginoon, naririnig mo ang panalangin ng iyong mga anak, ng bawat isa na naririto. Ang iba sa amin ay kinikilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nagpapasalamat po ako sapagkat ito ay ginamit mo na pagkakataon upang tuluyan na kilalanin nila si Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Mayroon rin sa amin na nanlamig na sa pananampalataya at sa pamamagitan ng pagkakataon na ito ay muli niyang itinataguyod ang init ng kanyang kaluluwa ng pagsunod sa iyo, pamumuhay at paglakad sa iyo. At narinig mo rin ang mga bagay na isinuko, ipinagkatiwala, mga commitment na pinahayag ng aming mga kapatiran. Panginoon, ito ay hindi New Year's resolution, but this is our spiritual covenant with you. Lord, naniniwala po kami na ang panalangin namin ay tinanggap mo na. At naniniwala po kami sa biyaya mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Anumang mga bagay na inilapit namin sa iyo sa gabing ito ay tinugon mo na. You inhabits the prayer and praises of your people. Panginoon, maraming salamat sa pagpapalaya mo. Maraming salamat sa empowerment na nagbubuhat sa iyo. And this night, oh God, will never be the same again. Dahil ikaw, aming Panginoon, ang ilaw ng sanlibutan. Ginawa mo kaming ilaw ng sanlibutan at sa pamamagitan namin ang pag-asa, ang kapayapaan, ang kagalakan at ang pag-ibig ay mananalaytay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pinupuri ka po namin, Panginoon. You are the giver of life. You are the transformer of life, and you are the sustainer of our lives. Lord, tulungan mo po kami na lagi naming tanggapin ang buhay at liwanag na ibinibigay mo. Lumakad kami sa liwanag at ibahagi namin ang liwanag na ito. Tulungan mo rin po kami na ang liwanag na ito natangan namin ngayong gabi ay hindi lamang manatili dito, kundi dalhin namin sa aming mga tahanan, sa paaralan, sa trabaho, sa komunidad, saan mo mang kami dalhin, kami ay magliwanag. Maraming salamat.
Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, may kakaiba po tayong gagawin ngayon. Bahagi ng pagseselyo natin sa ginawa nating panalangin. Sabay-sabay po natin papatayin ang ilaw, ang kandila na ito, at hihiningin po yung ilan natin kapatiran na pagkapatay ng ilaw ay siya namang sinuli ng mga ilaw po natin. Yung mga natin po, kailangan po ng tatlo ng mga kapatiran na magsisindi ng mga ilaw. Pagkahipang po natin, pagpatay po natin sa ilaw, siya namang sindi ng lahat ng mga ilaw. At sabay-sabay po tayong sisigaw ng hallelujah. Okay po ba yun? Hindi po. Pagbilang po ng tatlo, sabay-sabay po natin papatayin. 1, 2, 3. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Ngayon naman ay magse-celebrate tayo ng banal na komunyon. Tatapusin po natin ito sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na komunyon. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatiran na siyang nasabihan ko na magsamahan ako sa pagse-serve ng Holy Communion. Si Brother Nick, si Brother Joel, si Kuya Marshall, at si Brother Romel. Mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay bukas para sa lahat na nagsisi sa kasalanan, sumampalataya kay Kristo at nagnanais na mamuhay sa Kanyang liwanag. Sa gabi na ito, tayo ay magsasalo-salo sa hapag ng Panginoon. Dahil ito ay ating tungkulin bilang Kanyang kawan, bilang Kanyang katawan, bilang Kanyang bride, habang tayo nasa lupa pa at naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, tayo ay magdiriwang ng banal na komunyon. Nais ko po na hilingin ang mga server po natin na kunin ang mga element. Pakinggan po natin ang mga salita ng Panginoon. Ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang saro na ito ay ang bagong tipan ng aking dugo na ibinubuhos para sa inyo. Sa tinapay o sa hostia, tinanggap natin ang buhay na ilaw. Sa saro, tinanggap natin ang pag-ibig na nag-aalay ng sarili. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang ilaw na dumating sa aming kadiliman. Salamat sa iyong katawan na nabasag at dugong ibinuhos para sa aming kaligtasan. Habang kami tumatanggap, pagliwanagin mo ang aming mga puso at gawin mo kaming mga sisidlan ng iyong liwanag sa sanlibutan. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay pumunta sa gitna, pumila sa gitna, at tayo po ay tumanggap ng banal na komunyon. Habang tinatanggap po natin yan, tayo po ay lumapit ng may pagpapakumbaba. Pagmuni-munihan po natin ang mga kataga na ito. Ito ang aking katawan na nabubo. Inialay para sa iyo. Ito ang aking dugo na dumaloy sa krus para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan.
sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Mga minamahal, tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro na ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Mga minamahal, tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Mga minamahal, tinanggap natin ang liwanag, tinanggap natin ang buhay, tinanggap natin ang pag-ibig ni Kristo. Sa ating paghayo, mamaya, bilang mga ilaw ng sanlibutan, manatili tayong magningning hanggang sa dumating ang araw na si Jesus na mismo ang siyang magiging ilaw magpakailanpaman sa kanyang muling pagbabalik ni Jesucristo at sa ating pagsama-sama sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon at bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Panginoon. Sa Kanya ay may buhay, at ang buhay ay ang ilaw ng sangkatauhan. Let's continue to light our shine, and let's pakita po natin ang ating pagningning na ito sa gabing ito sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng ating mga handog sa Panginoon. Pwede na pong tumayo at lumapit. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Maraming Diyos, sa gabi ito, naririto po ang inyong mga anak. Sama-sama po kami nagse-celebrate ng inyong kaarawan ngayong gabi. At
sa gabing ito, Panginoon, binigay po namin ang aming mga handog, ang aming mga pasasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya nga po, Panginoon, ang mga biyayang ito, ang mga kaloob na ito, magamit nawa, O Lord, sa ikalalaganap ng iyong gawain dito sa aming dako at maging sa ibang dako, Lord. Nadalangin po namin lahat nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito, bago po tayo dumako sa ating everybody's birthday, ay may mga ilang mga paalala po. Ang atin pong bukas po ng umaga at 8 o'clock ay magkakaroon po tayo ng ating Christmas service. So meron po tayong pananambahan bukas ng umaga bago po kayo magpunta sa mga ninong at ninang, ating mga bata, bago po tayo dumako sa ating mga family reunion at magkasayahan ng todo-todo, ay dumako muna po tayo dito sa ating pananambahan bukas ng umaga. At sa darating pong Sunday, ay meron po tayong pananambahan at 9 o'clock. Meron po tayong pananambahan at gayon din po ay patuloy po, 9 o'clock po yun, at maging ang ating mga kabataan ay patuloy po pinag-aanyaya ang ating camp. Ito po ay simula sa December 26 hanggang 28. So, pakipag-ugnayan lamang po kayo kay Brother Robbie kung may mga nagnanais pa ng mga kabataan na maging kabahagi ng ating NYI camp. Pasalamatan din po natin ang ating mga panauhin ngayong gabi o ngayon lamang natin ang mga nakasama. Kasama po natin ngayong gabi ang mga anak ni Ka Feli at ang kanyang mga apo. Nandito po si Kuya Danny, si Ate Maylin at si Ate Rona, nakasama din ni Ate Feli. Pwede bang tumayo at ating i-welcome ang ating mga bisita ngayong gabi o maging kasama sa ating pananambahan? Meron pa po ba? Salamat sa inyong pakikiisa sa ating pananambahan. Sige po. Bago po pumunta rito ang ating NMI, ay meron po tayong ipapakita po ang video clips na ito. Dear friends, thanks to your faithful support of World Evangelism, we have incredible news to share. In 2024, your generosity helped the Church of the Nazarene surpass its 2023 giving, raising $38.5 million for the World Evangelism Fund, an increase of $1.3 million. This is an amazing 3.5% growth. Your giving is having a lasting, eternal impact across the globe. In Africa, pastors are being trained to plant churches in communities that have never heard the gospel. In South America, medical clinics are providing vital health care while sharing Christ's love. In Mesoamerica, churches offer food, shelter, and compassion during crises. In Asia Pacific, ministry teams respond to natural disasters with healing and hope. In Eurasia, your giving sustains gospel work in war-torn regions. In USA, Canada, young adults are being equipped through discipleship to lead the next generation in faith. These stories of transformation are being replicated throughout the world and are just a glimpse of what God is doing because of your support. However, the need remains great. The Lord's global call to share the gospel continues to grow, and millions still need to hear the good news of Jesus Christ. Right now, World Evangelism giving does not cover everything. To sustain and grow our efforts, we need full participation from every church and individual. Your partnership helps us continue reaching new areas where the gospel has not yet been heard. We invite you to prayerfully consider how you can be part of Christ's transformational work around the world. The mission of the Church of the Nazarene thrives because of faithful individuals like you giving through their local churches and special offerings. You can give by participating in your local church's faith promise or supporting special offerings like the offering of thanks or the Easter offering. These avenues allow local churches to support world evangelism and make a global impact together. If you feel directly, please visit nazarene.org/WEF. Thank you for your incredible generosity. Together, we are making an eternal difference.
October, November, December. Amen. Maraming salamat po sa bawat isang nagkaloob. At pinapangako po namin na lahat po ng inyong offering ay mapupunta sa ating pong World Evangelism Fund. Maraming salamat po at magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Maraming salamat, Chanisa, sa pagiging very active ng ating NMI. Nais ko pong batiin kayo as a church dahil sa buong isang taon po ay naging aktibo tayo sa pagbibigay sa misyon. Alam niyo po kung merong isang church na binigyan ng papuri ni Pablo ay wala pong iba kundi ang Pilipos. Sapagkat ang Pilipos po ay sila yung church na nagbibigay ng suporta sa mga misyonero. Sila yung church na sa kabila ng kanilang pangangailangan ay nagagawa nila generously beyond na sa kakayanan nila na tumulong sa pagmimisyon. Ang Pilipos po na simbahan ang tumulong kay Pablo upang maipagpatuloy niya ang kanyang mga missionary journey. Kaya naabot po ang Asia Minor na ngayon ay yung Turkey, yung bahagi po na iyon, at naabot din po ang Rome, naabot po ang iba't ibang mga bansa at lumaganap ang mabuting balita sa pamamagitan po ng pagtulong. At I really thank the Lord sa bawat isang kapatiran dito sa AFCN. You go the second mile sapagkat ang World Evangelism Fund ay dalawa lamang po, ang Easter offering sa Thanksgiving. Subalit, mas nagbigay po kayo ng mas marami. Nagbibigay kayo ng Thanksgiving offering tayo ng Thanksgiving offering tuwing November at March or April yung tuwing Resurrection Sunday natin. At nagbibigay din tayo ng Faith Promise offering na ito ay mula January hanggang August ay iniipon natin. At ngayon naman ay itong everybody's birthday. Thank you very much po. At nagagalak din po ko dahil dyan nais ko rin na muling ipakilala. Maaaring iba sa inyo, hindi nyo pa alam, meron po tayong global missionary dito po sa Antipolo First Church of the Nazarene. Ang mag-asawang Brother Herbs at Sister Grace Tia. Sila po, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sila po yung mga global, isa sa mga global missionaries. Hindi po natin alam. Salamat sa Panginoon, kasama pa natin sila ngayon. Hindi pa sila na-assign. Subalit bilang mga missionary po, itinalaga na nila ang kanilang buhay kung saan man sila dadalin ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon at naniniwala po ako, hindi sila lamang ang una. Marami pa po sa atin na naririto ang maaaring maging global missionary. Meron na rin tayong local missionaries sa katauhan ng mag-asawang Brother Raul and Sister Sol at Brother Ed at Sister Ana ng mga local missionaries natin kasama ng mga stewards doon po sa Sitio Queborosa. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa, manghinawa sa pagtulong sa misyon sapagkat hindi man tayo nakakarating doon, subalit ang ating panalangin at ang ating pagsasakripisyong pagbibigay ay nakapag-aabot ng hindi lamang milyong-milyon, kundi bilyong-bilyong mga tao. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa pamagitan ng pagtanggap ng benediksyon. Mga minamahal, sa inyong paghayo sa anihan ng Panginoon,
upang gawing mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Naway manatili si Kristo sa inyong puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng lahat ng inyong gawain, upang inyong lubusang maunawaan, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip, at sa gayoy mapuspos kayo ng buong karangalan ng Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamagitan ng Eklesiya at ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi, magpakailam paman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen.